Update lang mga kabayan, naka Super 66 promo tayo ngayon. Hanggang June 9 ang itatagal ang promo, ito ang drop ng price. Lana discounted ng 1,300 pesos, Habak de Bala discounted ng 800 pesos, Habak de Lana discounted ng 400 pesos, hoodie discounted ng 399 pesos, gabay medalyon discounted ng 200 pesos, lahat ng bracelet din discounted ng 100 pesos. Yung gabay t-shirt halos pamigay na lang, discounted ng 200 pesos. Marami pang discounted price. Maraming salamat, nariyan ang link sa comment section. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marcos. Walang eksaktong taon. Siyudad ng Maynila. Nang mga panahong ito, nasa edad 25 itong si Marcos. Isang kilalang eksorsista ang binata. Nagsimula sa kanyang larangan sa edad na 18. Ngunit bata pa lamang, may mga nakikita na itong mga elemento na tanging ang mga tao lang na may bukas ang ikatlong mata ang may kakayahang makakita. Isinilang si Marcos na may espesyal na katangian. May kakayahan itong makipag-ugnayan sa mga nilalang sa kabilang dimensyon. Maging sa mga nilalang mula sa impyerno, langit, ay nagagawa nitong makipag-usap. Dahil dito, nagkaroon siya ng isang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Drogo. Ang nilalang na ito ay hindi pangkaraniwan. Alam ni Marcos na hindi ito mula sa mundo ng mga tao. Ngunit ayaw ding magsalita ng nilalang kung ano ang totoo niyang pagkatao. Simula nang magkaisip itong si Marcos, palaging nakabuntot itong si Drogo. Bagaman hindi ito nakikita ng pangkaraniwang tao, nagagawa ng nilalang na ito na magmanipula ng isipan ng iba. Sa paglipas ng panahon, ginamit ng binata ang kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa mga elemento. Nagsanay ito sa pagiging eksorsista at mas lalong nadagdagan ang taglay na kakayahan. Maliban sa abilidad na makipag-usap sa mga namatay, nagagawa na din ni Marcos na mag-utos at magpalayas ng mga nanggagambalang masamang espiritu. Isa sa mga naging sandigan ni Marcos ay ang guro at kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Luciano. Higit na mas matanda ito kaysa sa kanya ng 5 taon. Mas marami na ang karanasan pagdating sa mga kaalamang espiritual. Si Luciano din ang nagturo sa binata kung papaanong gagamitin ang likas na kapangyarihan upang makatulong sa iba. Tandaan mo, Marcos, ang kapangyarihang taglay mo ay biyaya ng Panginoon. Kaya huwag kang maniniwala kapag sinabi ng mga tao na isa itong sumpa. Dahil hindi ka ilalagay ng Diyos sa ganitong sitwasyon kung wala siyang matinding dahilan at wala kang misyong dapat gampanan. Ito ang mga katagang binibitawan ni Luciano sa binata sa tuwing nagkakaroon nito ng pagdadalawang isip sa kanyang ginagawa. Alam ko na po yun, Manong Luciano. Simula pagkabata, palagi mo nang sinasabi sa akin yan eh. Hanga din ako sa iyo ha. Walang labis, walang kulang. Palagi mong pinapaalala yung mga katagang yan. Nakakabisado ko na nga eh. Tugon ni Marcos. Simula nang maulila sa ina, si Luciano na ang naging sandala ng binata dahil ang ama nito ay abala naman sa kanyang mga gawain bilang manggagamot sa kanilang lugar. Ipinagkatiwala nito ang anak kay Luciano dahil sa hindi nito kayang tutukan ang pagpapalago ng kaalaman ng binata. Ngunit may mga bagay na hindi sinabi sa kanya ang ama
lalo na sa totoong dahilan ng pagkamatay ng ina. Maraming misyon na pagtagumpayan ang binata, lalo na nung ito ay nasa ilalim pa ng pamumuno ng simbahan. Isa sa naging misyon ni Marcus ay ang panggagambala ng mga sundalong demonyo sa mga nag-aaral sa isang malaking universidad sa syudad. Hindi na ito kinaya ng mga pare, kaya kinakailangang ipatawag si Marcus at Luciano. Mukhang masusubukan na naman ang lakas mo dito, Marcus. Basta ang lagi kong sinasabi sa'yo, huwag papairalin ang init ng ulo. Tandaan mong demonyo ang kalaban at hindi sila mag-aaksaya ng panahon. Sa oras na mahanapan kanila ng kainaan, hindi sila magdadalawang isip na pasukin at manipulahin ka. Wika ni Luciano habang nasa biyahe papunta sa kanilang mga pasyente. Sa tingin mo, hindi ko pa alam ang bagay na yun, Manong. Kung demonyo lang din naman ang makakalaban, hindi na ako nag-aalala dahil mas kilala ko pa sila kaysa sa likod ng palad ko. Tugon ni Marcus. Ilang sandali lang ay narating na nila ang universidad. Wala gaanong tao sa lugar dahil hapon na. Ang ilan sa mga estudyante ay nakauwi na. Dali-daling bumaba ng sasakyan si Marcus. Sinalubong naman ito ng dalawang guro. Kayo po ba yung pinatawag ng simbahan? Nasaan po ang eksorsista? Wika ng guro at napatingin si Marcus kay Luciano dahil bagya itong nainsulto sa tanong ng guro. Parang iniinsulto yata ako ng isang tumanong ah. Pabulong na wika ni Marcus. Yan ka na naman eh. Huwag mong bigyan ng kahulugan ng hindi nila pagkilala sa'yo. Kasi kung titignan ka, hindi ka naman mukhang eksorsista. Tugon ni Luciano. Kung titignan ang panglabas na anyo ng binata, hindi mo ito mapagkakamalang may kaalaman sa lihim na karunungan. Mahaba ang buhok nito na halos lumampas sa balakang. Punong-puno ng tattoo ang katawan. At sa unang tingin, mapagkakamalan pang libag lalo na sa leeg. Ngunit kung titignan mo itong mabuti, makikitang mga dasal itong nakasulat sa maliit na titik. Punong-puno ng mga tattoo ang katawan ng binata. Nakaramihan ay mga orasyong pangproteksyon laban sa mga malalakas na uri ng demonyo. Mga taong mahilig mangusga sa panlabas na anyo. Tanungin mo nga sila, Manong, kung nasaan ang pasyente. Wika ni Marcus. Matapos ay nagpatuloy na itong maglakad papasok sa pasilyo ng paaralan. Akmang pipigilan pa sana siya ni Luciano. Tila huminto ang oras. Lumabas mula sa dingding ang isang nilalang. Kung titignan ay malaulo ng dragon. May katawan ng tao. May hawak itong sibat na may dalawang talim. Mukhang mapapalaban ka na naman ng husto. Hindi naman kaya lalong sumama ang lagay mo, Marcus. Mapapadali ang sundo ko sa'yo papunta sa impyerno. Wika ng nilalang. Naitago na lang natin sa pangalang Drogo. Isa itong demonyong nakabuntot kay Marcus simula nang magkaisip ang binata. Pwede ba, Drogo? Huwag kang makulit ngayon ha. Mainit ang ulo ko dahil sa guro na yun. Dadagdag ka pa. Baka naman gusto mo ikaw ang ipadala ko sa langit. Tugon ni Marcus. Kahit kailan talaga, hindi ka na mabiro. Bueno, naparito ako para bigyan ka ng babala. Ang mga nilalang na nasa loob ng silid na yan, gutom pa sa pinakagutom na mga leon. May kung sinong nagpakawala sa kanila sa mundong ito. Hulaan mo
kung ano ang kanilang intensyon. Wika ni Drogo. Tinignan nito ng masama ni Marcus. Nagkiskis ng palito ng posporo sa sungay nito na parang isinindi sa sigarilyo. Alam ko na kung sino ang pakay nila dito. Matagal na. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nakukuha ng sapilitan. Parang ikaw lang din. Tugon ni Marcus. Ibahin mo ko sa kanila. Dahil ako, kaya kong mag-antay hanggang mamatay ka. At doon kita kakalad ka rin papuntang impyerno. Pero sa ngayon, harapin mo muna ang mga sundalong yan bago pa nila lamunin ng husto ang kaluluwa ng mga estudyante. Wika ni Drogo. Aminin man o hindi ni Marcus, malaki ang naitutulong ng demonyong kaibigan nito sa mga misyon na dinadaluhan. Matapos mag-usap ng dalawa, kagad nagbalik sa normal ang lahat. Pumasok si Marcus sa silid. Napatingin sa kanya ang mga sinasapiang estudyante. Mga walang iyang to. Bakit pati mga walang malay na estudyante dinadamay nyo? Wika ni Marcus. Umangil ang mga ito. Isa-isang sumugod papunta sa kanyang kinakatayuan. Napailing na lang si Marcus dahil ilang beses niya nang nakasagupa ang ganitong mga uri ng demonyo. Hindi na bago sa binata ang mga sundalong demonyo. Ito ang kadalasang nakakalaban ni Marcus. Maniwala kayo o hindi, siya din ang dahilan kung bakit nandito ang mga sundalong demonyo. Habang papasugod ang mga sinasaniban, dahan-dahan namang binuksan ni Marcus ang manggas ng kanyang damit. Mapapansin naman sa kanang palad ni Marcus, merong nakaukit na pentagramo. Ibinuka ni Marcus ang palad. Nanlaki ang mga mata ng mga sinasaniban dahil sa takot. Binuksan ni Marcus ang lagusan, pabalik sa impyernong pinanggalingan ng mga ito. Isa-isang nagsipagpasukan ang mga nilalang, hanggang sa iilan na lang ang naiwan. Hinawakan ni Marcus ang isa sa leeg at sinandal sa pader. Hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag na kayong babalik sa lugar na to? Bakit ang hirap niyong kausapin? Wika ni Marcus. Hindi kami titigil hanggat hindi ka nagiging sabid. Ito ang kautosan ng iyong totoong ama. Tugon ng hawak-hawak na sundalo. Matapos itong sumagot, inihagis ng binata ang nilalang papasok sa lagusan at kagad itong isinara. Hindi naman nakapagsalita ang guro, lalo pat nakita nitong maayos na ang kalagayan ng pasyente. Tara na Manong, tapos na ako dito. Wika ni Marcus. Napanganga ang dalawang guro dahil sa bilis ng pangyayari. Tinanong pa ng mga ito kung sino ang lalaking iyon. Paano niyang napalayas yung mga masasamang elemento ng ganong kabilis? Tanong ng guro. Simple lang po. Dahil ang taong nakatayo sa harapan niyo, walang iba kung hindi si Marcus, ang anak ni Rodrigo. Tugon ni Luciano. Hindi na nakapagsalita ang guro. Nagpasalamat na lang ang mga ito at kagad na ding tumuloy sina Marcus. Habang nasa daan pa uwi, hindi pa rin maiwasan ni Marcus na isipin ang sinabi ng sundalong demonyo. Manong, ano po bang dahilan bakit ako'y nahabol ng mga sundalo? Tanong ni Marcus. Ilang beses ko na rin yung pinaliwanag sa'yo. Ang kaluluwa mo ay espesyal.
Sa pamamagitan nito, maaari silang magkaroon ng hindi napapatid na tulay papasok at palabas ng impyerno. Wika ni Luciano. Ano namang espesyal sa kaluluwa ko? Kung talagang ganun yung tingin nila sa akin, bakit hindi sila magpadala ng mas malakas na kalaban? Tugon ni Marcus. Yan din ang hindi ko maunawaan, Marcus. Pero wag mo munang isipin yan sa ngayon. Ang mahalaga, nagagawa mo silang pigilan at nakakapagligtas ka pa din ng mga buhay. Ito naman ang totoong dahilan kung bakit ka nandito sa mundo, hindi ba? Tugon ni Luciano. Ito ang laging kasagutan ni Luciano sa mga tanong ng binata. Ngunit lingid sa kaalaman ni Marcus na may mas matinding dahilan kung bakit siya hinahabol ng mga demonyo. Pagdating sa kanilang tahanan, nagpahinga ang binata habang si Luciano naman ay naghahanda ng kanilang makakain. Hindi na malaya ni Marcus na nakaidlip na siya. Gaya ng dati, dinalaw na naman ito ng hindi magandang pangitain sa kanyang panaginip. Ito ay tungkol sa isang babae na may suot na medalyon. Sa panaginip ni Marcus, palagi itong humingi ng tulong sa kanya at sinasabing kunin ang medalyon. Simula pagkabata ay palagi niya na itong napapaginipan. Ngunit walang pinagsabihan ng binata lalo na kay Luciano. Kaso nga lang habang tumatagal, lalong nagiging malinaw ang panaginip ni Marcus. Nang mga sandaling iyon, nakikita nito ang sariling nakatayo sa hindi pamilyar na lugar. Gawa sa nagbabagang bato ang paligid at punong-puno ng sigawan ang mga nahihirapang kaluluwa. Unti-unting napagtatanto ng binata na ang lugar na yon ay impyerno. Habang nasa lugar, nakikita ng binata ang napakalaking kulungan na ang rehas ay gawa sa makamandag na ahas. Sa loob nito, isang babae ang nakaupo habang paulit-ulit na humingi ng saklolo sa kanya. Suot ng babae ang isang gintong medalyon na inaabot nito ang kamay sa binata at paulit-ulit na sinasabi ang mga kataga. Kunin mo. Kunin mo ang medalyon, Marcus. Hindi dapat mapasa kamay ng demonyo ang gamit na to. Sa tuwing aabuti ng binata ang kamay ng babae, kagad itong hinihila pabalik sa realidad. Napapasigaw na lang ito na lagi namang nagpapagulat kay Luciano. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Bakit bigla ka na lang sumisigaw? Bueno, yaman din lang, gising ka na, tumuyo ka na dyan nang makakain na tayo. Wika ni Luciano. Alam nito na darating ang panahon na hindi niya na matatakasan at mapapagtakpan ang mga sekretong iyon. Kaya naisip niyang sabihin na ang katotohanan tungkol sa ina ni Marcus. Matapos kumain, pinapunta ni Luciano ang binata sa loob ng aklatan ng kanyang ama. Doon ipinakita ang isang kahon na puno ng litrato ng mga taong hindi kilala ng binata, maliban na lang sa larawan ng isang lalaki. Ang lalaking to, tatay mo si Rodrigo. At itong babae naman, si Marieta. Siya ang iyong ina. Wika ni Luciano. Nanlaki ang mga mata ni Marcus nang pagmasdang mabuti ang babae sa larawan. Napagtanto nito na ang babaeng nakikita sa panaginip at ang nasa litrato ay iisa. Sigurado kang siya ang nanay ko, Manong? Tanong ni Marcus. 100%, Marcus. Si Marieta ay kagaya mo. May pambihirang kakayahang makipag-ugnayan sa dalawang mundo. Malakas na manggagamot ang iyong ina. Ngunit dahil sa taglay nitong kakaibang kakayahan, maraming demonyo ang nagabol sa kanya.
Tugon ni Luciano. Kung ganun, may gusto kong sabihin sa inyo. Ilang beses ko nang nakita yung babaeng yan sa panaginip ko, Manong. Lagi siyang nagbibigay ng payo sa akin. Ang sabi niya kunin ko daw yung medalyon bago pa mahawakan ng mga kalaban. Wika ni Marcus. Nanlaki ang mga mata ni Luciano sa narinig. Hindi nito akalain na nakikipag-usap sa pamamagitan ng panaginip itong si Marieta. Maliban sa mga katagang yan, ano pang sinabi sa'yo ni Marieta? Tanong ni Luciano. Wala naman na, Manong eh. Paulit-ulit lang yung panaginip ko. Pero hindi ko maunawaan kung bakit kailangan kong kunin sa kanya yung hawak niyang medalyon. Tugon ni Marcus. Nang mamatay ang iyong ina, may ilang gamit itong dinala sa hukay sa kadahilanang hindi ito maaaring mapa sa kamay ng iba. Ang hula ko, yung pinapakuha niyang medalyon nandun sa puntod niya. Wika ni Luciano. Nang mamatay ang ina ni Marcus, pinagawan ito ng selyo ng kanyang ama sa mismong likod ng kanilang tahanan sa probinsya. Hindi ko na nadadalaw ang puntod ni nanay simula nang lumipat tayo dito sa Maynila. Siguro, oras na din para puntahan natin siya. Tugon ni Marcus. Ngunit mahigpit na tumutol si Luciano. Pasensya na, Marcus, pero hindi kita papayagang bumalik sa lugar na yon. Marami ang naghahangad ng buhay ng inyong angkan dahil na din sa mga taong nakabangga ng iyong ama. Wika ni Luciano. Wala naman akong pakialam sa kanila eh. Alam kong gustong-gusto nilang ubusin ang lahi namin. Ito nga ang dahilan kung bakit napilitan kaming lumipat sa syudad eh. Pero siguro naman sa pagkakataong to, kaya ko na silang labanan. Tugon ni Marcus. Kung sa bagay, may punto ka nga naman. Malaki na ang pinagbago mo simula nang umalis tayo sa baryong yun. Siguro tama lang na muli tayong bumalik sa lugar kung saan ka talaga pinanganak. Wika ni Luciano. Nang mismong gabing yun, naganda ang dalawa para maglakbay. Kinabukasan, maagang nagpunta ng terminal ng tren ang dalawa. Kinuha ang pinakamaagang biyahe. Hindi lubusang maisip ni Marcus na babalik sila sa isinumpang lugar ng kanyang ama. Tandang-tanda nito ang pangyayari nung mga panahong pinalaya sila ng mga tao sa lugar. Hindi ba marami na ding naitulong si tatay sa mga tao sa probinsya natin? Bakit ginusto pa din nilang palayasin tayo sa lugar? Tanong ni Marcus. Dahil sa inggit, Marcus. Maraming naimpluwensya ng iyong ama dahil na din sa kakaiba nitong kakayahan. Kaya kinainggitan siya ng mga tao. Maliban kasi sa pagiging manggagamot ni Rodrigo, isa din siyang sigbinan. Tugon ni Luciano. Alam nito ang katangiang taglay ng isang sigbinan. Ito ang dahilan kung bakit mas nakakaangat sa buhay sina Marcus. Bagay na labis kinainggitan ng mga tao. Hanggang sa naisipan ng mga taong agawin kung ano ang meron si Rodrigo. Wala namang pagdadalawang isip na ibinigay ng kanyang ama ang ari-arian sa mga tao. Ngunit nakiusap ito na huwag papatayin ng kanyang asawa na noon ay nagdadalang tao sa kapatid ni Marcus. Hindi naman umimik ang binata. Sa halip ay patuloy itong nakikinig sa mga kwento ni Luciano. Hanggang sa hindi nito namalayan, nakarating na pala sila sa paroroonan. Alam kong pamilyar sa iyo ang lugar na to. Ayun o, yung dati mong palaruan. Wika ni Luciano habang itinuturo ang palaruan sa gilid ng napakalaking mansyon.
Punong-puno din ng malalaking baging ang paligid. Ngunit buo pa rin ang iniwan na tahanan. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang matanda. Biglang napangiti si Marcus dahil ang taong iyon walang iba kung hindi ang kanilang katiwala na si Mang Ben. Maligayang pagbabalik sa inyong mansyon. Mabuti naman at naisipan niyong bumalik. Matagal na ding nangungulila sa inyong tahanang ito. Wika ni Mang Ben. Magandang hapon po, Mang Ben. Masaya po ako't nandito pa din kayo. Tugon ni Luciano. Isinumpa ko kay Amang Rodrigo na hindi ko iiwan ang tahanang ito. Kahit ano pa ang mangyari, kaya ito, buong buo pa din. Lalo na ang mosileo ng iyong ina, Marcos. Muling wika ni Manong Ben. Kaagad namang pumasok ang mga ito sa tahanan. Namangha si Marcus dahil wala pa ring ipinagbago ang loob ng bahay. Ganon pa rin simula ng iwan nila. Matagal na panahon na din ang nakalipas Simula nang huli akong tumungtong sa aming sala. Medyo nakakapanibago pero masasanay din siguro ako. Wika ni Marcus. Tama bang narinig ko? Dito kayo ulit titira? Tanong ni Mang Ben. Hindi, Manong. May kailangan lang kaming ayusin. Siguro babalik din kami sa syudad pagkatapos nito. Pero sa ngayon, kailangan ko munang puntahan ang puntod ni nanay. Tugon ni Marcus. Naisip naman ni Luciano na sabihin ang totoo nilang pakay sa pagpunta. Alam mo naman ang reputasyon ng pamilyang ito, Manong Ben. Kaya hindi ko na din ipapaliwanag pa sa iyo ang lahat. Naparito kami dahil sa isang pangitain. At para malaman ang ibig sabihin nun, kailangan namin hukayin ang libingan ni Marieta. Wika ni Luciano. Nanlaki ang mga mata ni Mang Ben nang marinig ang sinabi nito. Hukay niyong puntod din, Senyora Marieta. Alam ba ito ng iyong ama, Marcos? Tanong ni Mang Ben. Walang alam ang aking ama sa gagawin namin, Manong. At kahit naman malaman niya, wala din siyang magagawa. Dahil alam kong kahit siya, binabagabag din ang kanyang konsensya. Wika ni Marcus. Tumangulang si Mang Ben bilang tugon. Matapos ay inaya ang mga itong kumain. Ang mabuti pa kumain na muna kayo. Saka natin pag-usapan ang bagay na yan pagkatapos ng merienda. Wika ni Mang Ben. Matapos kumain ay kagad na ding tumungo ang tatlo sa puntod ng ina ni Marcus. Napapaligiran ito ng makapal na baging. Ngunit ang pinakaloob nito ay nananatiling malinis. Akmang bubuksan na sana ni Marcus ang mausoleo nang bigla siyang nakaramdam ng napakalakas na enerhiya na bumabalot sa paligid. Nilagyan pala ni tatay ng proteksyon ng lugar na ito. Hindi ko magawang hawakan kahit yung pinto lang. Wika ni Marcus. Alam kong alam mo ang susi para makalas ang proteksyon na yan, Marcus, kaya gawin mo na. Tugon ni Luciano. Itinuro na ito sa kanya ng ama. Noon pa man, kung sakaling kailangan nilang buksan ang mausoleo at dumating na nga ang pagkakataon. Inusal ng binata ang sinasabing orasyon para ibaba ang depensang inilagay ng kanyang ama. Ilang segundo lang ang nakalipas. Bumaba na ang depensa sa lugar. Pumasok si Marcus. Pumunta sa mismong puntod ng ina. Akmang sisimulan na nito ang paghuhukay nang bigla itong pigilan ni Mang Ben. Ay, sandali lang, iho. Hindi natin kailangang hukayin ang libingan ng iyong ina. Dahil nakatago ang mga naiwan niyang gamit sa iwalay na sisidlan. Wika ni Mang Ben.
Matapos ay binuksan nito ang isang sekretong sisidlan sa gawing paanan ng puntod. Doon ay tumambad kay Marcus ang isang lumang kahon. Nakaselyo pa ito gamit ang mga sinaunang papel na may nakasulat na dasal. Hindi naman ito naging problema para sa binata dahil alam niya kung paanong kakalasin ang mga selyong iyon. Matapos kalasin ang mga selyo, binuksan ni Marcus ang lumang kahon. Sa loob nito, may maliit na itim na sisidlang gawa sa tela. Dali-dali niya itong kinuha at nang sandaling hawakan niya ang sisidlan, biglang huminto ang oras at muling nagpakita si Drogo. Sa wakas, hawak mo na ang medalyon ng iyong ama. Ngayon mas may dahilan na ako para manatili sa tabi mo. Wika ni Drogo. Nandito ka na naman. Alam mo, Drogo, minsan naiinis na ako sa biglang pagsulpot mo. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ni Marcus. Ang medalyon na yan, isang uri ng sagradong gamit na pagmamay-ari ng kalangitan. At sa oras na gamitin mo ito, magiging malakas ang kapit mo sa kanya. At mawawalan ako ng pagkakataong kaladkarin ka papunta sa impyerno. Muling wika ng demonyo. Sa madaling sabi, natatakot ka. Tanong ni Marcus. Sabihin na lang natin. Na naninigurado lang ako. Ipinangako ng iyong ama ang kaluluwa mo sa akin. Kaya hindi naman ako makakapayag na mauwi sa wala Ang matagal kong pag-aantay. Muling wika ni Drogo. Kagad binuksan ni Marcus ang sisidlan upang makita ang laman nito. Nanlaki ang mga mata ng binata nang masipat na ito nga ang medalyong ibinibigay ng kanyang ina. Ang medalyon ng 7 arkanghel. Kamangha-mangha ang kapangyarihang taglay ng isang yan. Ngunit ang tanong, Kaya ka bang protektahan ng medalyon na yan pagdating ng oras? Wika ni Drogo. Matapos ay bigla na lang itong naglaho. Kagad namang bumalik sa dati ang lahat. Nagulat sila Luciano at Mang Ben dahil hawak-hawak na ni Marcus ang medalyon. Mabaging langit. Ito nga ang medalyong pagmamay-ari ng iyong ina. Ang buong akala ko, itinapon na ito ni Rodrigo. Wika ni Luciano. Hindi niya ito maaaring itapon dahil malaki ang papel na gagampanan nito sa magiging misyon ni Marcos. Naitabi ko ang mga libretang naglalaman ng dasal ng medalyon na yan. At kung gusto ba, ibibigay ko sa'yo, iha. Tugon ni Mang Ben. Mukhang kakailanganin ko nga po ang mga dasal para lubusang maunawaan ang taglay na kapangyarihan ng medalyong to. Wika ni Marcus. Matapos kunin ang pakay, nilinis ng 3 ang puntod ni Marieta. Kagad na ding umalis sa lugar. Nagbalik ang mga ito sa mansyon at doon ibinigay ni Mang Ben ang mga libretang naglalaman ng mga dasal. 7 itim na libreta ang inabot sa kanya ng matanda. Bawat isa sa mga ito naglalaman ng dasal at mga katangian ng orasyon. Kalakip ng mga ito ay dasal na pangproteksyon, pagpapalayas ng masasamang elemento
panglaban sa Tigalpo, pagpapagaling sa may sakit, at marami pang iba. Ngunit sa lahat ng mga nabanggit ang pinaka nagustuhan ni Marcus, ang kaalaman kung paanong tatawagin ang gabay ng medalyon. Aba, mukhang magandang isang yan. Ngunit nangangailangan ng espesyal na pagsasanay para mabuksan mo ang 5 susi at matawag ang gabay ng medalyon. Ano sa palagay mo? Kakayanin mo ba, Marcus? Tanong ni Luciano. Kayo na din po nagsabi. Lahat ay may tamang pagkakataon. Kung nangangailangan ng mahabang panahon para sa pagsasanay, walang problema sa akin. Tugon ni Marcus habang iniisa-isa ang mga libreta. Tama nga naman ang binata. Nakaabot na siya sa antas na ito. Kaya alam kong wala nang dahilan para hindi maintindihan ni Marco sa mga nakapaloob sa libreta. Wika ni Manong Ben. Ginugol ni Marcus ang buong araw sa pag-aaral ng mga nakasulat. Nasorpresa naman ang mga kasama. Kinabukasan, sinubukang pagganahin ng binata ang mga dasal. Nakaupo lang sina Mang Ben at Luciano sa pasilyo habang pinagmamasdan ang binata. Parang naglalaro lang ito sa bakuran. Nagbalik naman kay Mang Ben ang alaala nung kabataan pa ni Marcus kasama ang kanyang ina. Matapos ang pagsasanay ng binata, nagpa siya itong mag-ikot sa kanilang bayan. Binalaan ni Mang Ben ang binata, ngunit hindi ito nakinig. Hayaan mo siya, Mang Ben. Isa pa, nandito naman ako. Hindi ko papabayaan ang batang yan. Wika ni Luciano. Nag-aalala ko dahil hindi ko alam kung tatanggapin siya ng mga tao o pagtatabuyan gaya ng ginawa nila kay Rodrigo. Wika ni Mang Ben. Ako nang bahala, Mang Ben. Kilala niyo naman ako eh. Kailan ko ba pinabayaan si Marcus? Matapos makipag-usap, kagad nang umalis ang dalawa. Habang naglalakad sa lansangan, napansin ni Marcus na tila walang pakialam ang mga tao sa kanila. Ayos himala. Walang pake yung mga tao sa atin, Manong. Tanong ni Marcus. Matagal na panahon tayong nawala sa lugar na ito, Marcus. Kaya asahan mo, limot na ang itsura natin. Tugon ni Luciano. Nagpatuloy sa pamamasyal ang mga ito. Hanggang sa madako sila sa plaza, kung saan madalas naglalaro si Marcus nung kabataan. Naupo ang binata sa paanan ng isa sa mga padulasan. Inalala ang magagandang alaala. Napansin naman ni Luciano na nakatulala ang binata, kaya nilapitan niya ito. Ang layo ng tingin mo. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Luciano. Kagad nagbalik sa wisyo ang binata. Wala naman. Marami lang po ako naalala. Tara, Manong. Maghanap tayo ng maiinuman. Tugon ni Marcus. Naglakad na ang dalawa hanggang sa marating nila ang isang maliit na tindahan. Ito yung pwesto kung saan palaging dinadala ni Mang Rodrigo ang binata. Naalala mo ba ang lugar na ito, Marcus? Ito yung lugar na palaging pinupuntahan ng tatay mo. Madalas kanyang sinasama dito. Wika ni Luciano. Oo, Manong. Tandang-tanda ko pa ang lahat. Pati yung nakipag-away kayo ni tatay sa mga dayo. Tugon ni Marcus. Naupo ang dalawa at nag-inuman. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, may mga kalalakihang lumapit upang makisindi. Maaari bang makisindi? Napalingon si Marcus. Inabot ang hawak nitong sigarilyo.
Anong tingin mo sa akin? Manggagapas ng palay, naabutan ng baga ng sigarilyo. Hindi mo ba ako kilala? Tumayo ka. Sindihan mo yung sigarilyo ko gamit ang posporo. Biglang nagpantig ang tenga ng binata nang marinig ang sinabi nito. Sinubukan naman ni Luciano na pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit itinulak ito paupo ng isa pa sa mga kalalakian. Ikaw naman, huwag kang mangingialam. Bibigyan lang namin ng leksyon tong bastos na to. Hindi niya yata kilala si Emong. Tumawa ng malakas si Luciano habang hawak ang kanyang inumin. Bibigyan ng leksyon ng taong to. Sigurado ka ba? Tanong ni Luciano. Ibinaling naman ng lalaki ang atensyon sa kanya at kwinelyuhan. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Mukhang naghahanap ka ng sakit na katawan ah. Wika ng lalaki. Sa pagkakataong ito, si Marcos na ang nagsalita. Emong ang pangalan mo, di ba? Alam mo, nananahimik kami bago ka dumating eh. Ganito na lang ang gawin natin. Bitawan mo yung kasama ko. Aalis na kami sa lugar na to. Tugon ni Marcos. Ngunit pinagtawanan ito ni Emong. Komedyante? Sino ka naman para pagutusan kami? Siguradong mga dayo kayo dito. Kaya hindi nyo alam kung sino ako. Wika ni Emong. Siguro nga. Dayo na kami sa lugar na to. Dahil matagal na akong hindi nakakabalik eh. Kaya pakiusap. Ibaba mo na ang kasama ko nang makalis na kami dito. Muling wika ni Marcos. Patuloy lang sa paghatak ng kwelyo ni Luciano ang isa sa mga kalalakian. Paano kung ayaw ko? Alam mo, nasa modo ko ngayon ng panggugulpe. Ano kaya kung gulpiin ko kayong dalawa? Muling wika ni Emong. Inilapag ni Marcos ang hawak na inumin at tumayo. Akmang susuntukin siya ng isa sa mga kasama nito nang biglang iharang ng binata ang kamay sa kamao ng lalaki. Nanlaki ang mga mata nito dahil hindi pa man naglalapat ang kanilang kamay. Tila may kung anong nakahawak at tinutulak siya palayo. Huh? Anong ginagawa mo? Bakit parang... Hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil biglang inihagis ni Marcos ang kanyang kamay dahilan para tumama ito sa haliging gawa sa kahoy. Isang beses pa. Bitawan mo ang kasama ko kung ayaw mong pulutin ka sa labas ng tindahan ng walang malay. Muling wika ni Marcos. Ngunit hindi nakinig ang lalaki. Muli itong sumugod papunta sa binata dahil naalibadbaran na ito. Sinalubong siya ni Marcos ng malakas sa suntok. Ikaw naman, kung ako sa'yo, bitawan mo na ako. Dahil hindi magdadalawang isip yung kasama ko. Napatayin ka sa oras na masaktan ako. Wika ni Luciano. Nang lingunin ng lalaki si Marcos, naglalakad na ito papunta sa kanyang kinakatayuan. Kagad binitawan ni Emong si Luciano upang salubungin ang binata. Walang iya ka. Sino ka sa palagay mo? Ako si... Hindi na naituloy ni Emong ang sasabihin. Dinuktungan ito ni Marcos. Oo na, alam ko ikaw si Emong. Kanina ka pa nagpapakilala eh. Wika ng binata. Akmang susuntukin na sana ni Emong si Marcos nang biglang dumating ang isa pang lalaki. Hoy Emong, tumigil ka na! Hindi mo ba kilala ang mga taong yan? Wika nito. Napalingon naman si Luciano sa nagsasalita. Nanlaki ang mga mata nang makilala kung sino ito.
Tatang Husto, ikaw nga! Wika ni Luciano. Oo, Luciano, ako nga. Hindi ko akalaing dito pa tayo magkikita. Emong tumigil ka na kung ayaw mong mapahamak. Hindi mo ba kilala mga taong to? Ang binatang kinalaman mo, walang iba kundi si Marcos. At ang isa naman nito, si Luciano. Wika ng lalaki na nagngangalang Tatang Husto. Marcos, ang anak ni Mang Rodrigo. Boy pa pala kayo. Tugon ni Emong. Talagang bastos yung bukaka mo. Wala kang utang na loob. Alam mo bang kung hindi dahil sa tatay ng binatang kinakalaban mo ngayon, wala ka na din sa mundong to? Wika ni Tatang Husto. Ngunit sadyang matabil ang bunganga nitong si Emong. Mayanggana ng pagtanaw ng utang na loob, Tatang Husto. Nang mga panahong itinakwil tayo ni Mang Rodrigo, natapos na ang pagtanaw ko ng utang na loob sa kanya. Tugon ni Emong sabay alis. Ngunit bago pa man ito makalabas ng tindahan, nagbigay ito ng babala kay Marcos. Hindi pa tayo tapos. Humanda ka dahil sa susunod nating pagkikita. Hindi ka na swerte. Wika nito. Tinawanan lang ito ni Marcos. Baka nga ikaw pa yung minalas kanina kung di dumating tong si Tatang Husto eh. Sige na, umalis ka na. At huwag kang mag-alala. Pag nagkita ulit tayo, may pasalubong ka sa akin. Wika ni Marcos. Pasensya na kayo, Luciano at Marcos. Ay tara na, sumama kayo sa akin. May mga bagay tayong dapat pag-usapan. May mga bagay na binili ng iyong ama bago siya umalis. Wika ni Tatang Husto. Naglakad ang mga ito papunta sa gawing dulo ng baryo at doon nakita ni Marcos ang isang lumang bahay. Pamilyar sa kanya ang lugar na yun. Nakumpirma nito ang hinala nang makita ang ilan sa mga taong nakatira sa lugar. Ito yung lugar kung saan ako sinanay ni tatay ah. Kung hindi ako nagkakamali, sa bandang ibaba ng burol na yon, may magandang batis kung saan ako naliligo sa tuwing matatapos yung pagsasanay. Wika ni Marcos. Natawa naman si Tatang Husto dahil naalala ng binata ang lugar na yon. Tama ka nga, Marcos. Ito nga ang lugar na sinasabi mo. Matagal na panahon na ding hindi ka nakapunta dito. Marami nang nagbago. At ang dami mong kasabayan, karamihan sa kanila ay naging batikan ng manggagamot. Kaso nga lang, may ilang hindi pinalad. Tuluyang nilamon ng madilim na nakaraan. Pagpapaliwanag ni Tatang Husto. Matapos ang pagbabalik tanaw, sinimula ng mga ito ang pag-uusap. Ayon kay Tatang Husto, may mga iniwang kasulatan si Mang Rodrigo. Ang bili nito, kung sakaling bumalik si Marcos sa lugar ay ibigay. Marahang binasa ng binata ang mga kasulatan. Napagtanto na ang laman ng mga kasulatan, isang mahabang babala sa krisis na paparating. Nakita na ito ng iyong ama bago pa man maganap. At yun ay sa tulong ng iyong ina, si Marieta. Ito din ang naging dahilan kung bakit namatay ang iyong ina, Marcos. Wika ni Tatang Husto. Walang nabanggit tungkol sa makakalaban namin dito. Anong ibig sabihin ni tatay na paparating na krisis? Tanong ni Marcos. Ipanaliwanag naman ni Tatang Husto ang sinabi sa kasulatan. Umatras ng ilang taon ng matanda para lubusang maunawaan ni Marcos ang pangyayari. Nang mga panong ito, kasagsagan ng panggagamot ni Mang Rodrigo, napakaraming tao ang lumalapit sa kanya
mula sa iba't ibang panig ng bayan. Isa sa mga naging pasyente nito ay ang babaeng sinasabing biktima ng panggagayuma. Ayon sa mga kaanak, nawawala ito sa sarili sa oras na sumapit ang kabilugan ng buwan. Kaya nagduda si Mang Rodrigo ng mga sandaling iyon. Sinuri nito ng mabuti ang dalaga. Napag-alaman na hindi gayuma ang sanhi ng pagkakasakit nito, kundi isang bigkis sa kaluluwa. Sa madaling sabi, minarka nito ng isang tao para maging alay sa gagawing ritual. Sinubukang huliin ni Mang Rodrigo ang may kagagawan. Nagtagumpay naman ito. Nagawa niyang paaminin ang tao. Ayon dito, isang kulto ang may hawak sa kaluluwa ng dalaga. Inihahanda nila ito para sa gagawing pag-aalay sa kinikilalang Diyos. Dahil maling paniniwala, pinigilan ito ni Mang Rodrigo. Nagawa niyang talunin ang ilan sa mga kasapi. Ngunit sa kasamaang palad may ilang nakaligtas. Nagbanta na babalik upang magigante. Hindi naman ito binigyan ng pansin ni Mang Rodrigo. Ngunit sa kasamaang palad, tinutuon ng mga kasapi ang kanilang banta. Nagawa ng mga itong matunton ang kinaroroonan ni Mang Rodrigo at ng asawang si Marieta. Ilang buwan pa lang si Marcos ng mga sandaling iyon, kaya naman naisip ni Rodrigo na ilayo na lang sa lugar ang mag-ina. Hindi rin lubusan akalain ni Mang Rodrigo na napakalakas ng kalaban at nagawa nitong magtanim ng sumpa sa ina ni Marcos. Dahilan para unti-unti itong manghina hanggang sa tuluyang mamatay. Hindi na nagawa pang tugisin ni Mang Rodrigo ang may gawa nun sa kanyang asawa. Ngunit nag-iwan ng propesiya ang mga ito na maaaring makaapekto sa kanilang mundong ginagalawan. Ang biglaang pagkawala ng iyong ama ang siyang dahilan kung bakit muling lumakas sa mga kalaban sa baryong to. Ay sa gayon, hindi nyo pa sila nasisilayan dahil ilang araw pa lang kayo. Pero kung hindi ako nagkakamali, dahil sa nangyari kay Ebog, lalong mapapabilis ang pagpunta nila dito, lalo pat nabalitaan nilang buhay si Marcos. Wika ni Tatang Justo. Hindi namin maunawaan kung ano talaga ang balak ng mga kalaban. Kaya hayaan mo kaming tuklasin ang totoo nilang pakay. Maraming salamat, Tatang Justo. Dudulog na lang kami sa sandaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Wika ni Luciano. Pagdating sa tahanan ay muling binuksan ni Marcos ang mga naiwang propesiya ng ama. Pero wala talagang nabanggit tungkol sa kakaharapin nilang kalaban. Mukhang manganga pa tayo sa dilim nito, Manong ah. Hindi natin alam kung anong kalaban natin. Buti sana kung tao lang eh. Pero kapag elemento, lalo na demonyo, baka mahirapan tayo, Manong. Lalo pat ilan lang tayo. Wika ni Marcos. Alam ko ang kinakatakot mo, Marcos. Pero huwag kang mag-alala. Siguradong malilinawan din ang lahat. Magtiwala ka lang. Tugon ni Luciano. Ilang araw ding binalibaliktad ng binata ang kasulatang iniwan ng ama. Ngunit sadyang wala itong makita. Hanggang sa nagpa siya itong itigil muna ang ginagawa at alawin ang sarili sa baryo. Sa pagkakataong yun, mag-isa lang si Marcos na pumunta sa dating lugar. At gaya ng inaasahan, muling nag-cruise ang landas nila ni Emong. Anong sinabi ko sa'yo ilang araw na nakakalipas? Hindi ako nagkamali, di ba? Magkikita tayo uli. Wika ni Emong. Oo, sinadya ko magpakita sa'yo. Dahil may mga katanungan ako na tanging ikaw lang ang maaaring makasagot. Tugon ni Marcos. Katanungan.
Sa tingin mo, sino ka para sagutin ko ang lahat ng mga tanong mo? Tugon ni Emong. Walang pagdadalawang isip itong sinuntok ni Marcus, dahilan para tumilapon ito palabas ng tindahan. Ngayon, kung hindi pa sapat ang suntok na yan bilang kasagutan sa tanong mo, sige, tumayo ka. Nang malaman natin ang karakas mo, pinagbigyan lang kita ng una eh. Dahil na din sa respeto ko kay Tatang Husto. Wika ni Marcus. Marahang tumayo si Emong. Akmang susugod na sana. Nang biglang huminto ang oras, nagpakita si Drogo. Mukhang nagkakasiyahan kayo. Maaari ba akong sumali? Tanong ng demonyo. Sige, kung talagang gusto mong makisali, ayan, ikaw nang bahala sa kanya. Pero wag mong papatayin ha. May kailangan pa akong malaman mula sa kanya eh. Tugon ni Marcus. Kagad namang nilapitan ni Drogo si Emong at hinawakan sa ulo. Huwag kang mag-alala. Wala na siyang kakayahang makipaglaban. Ang taong hinahanap mo, nasa gawing yon ng kabayanan. Wika ni Drogo. Kagad itong naglaho. Hindi ko na kailangan palang magpakahirap para pigain yung utak mong walang laman, Emong. Wika ni Marcus. Kagad na itong bumalik sa kanilang tahanan. Kinausap nito si Mang Ben, pati na rin si Luciano tungkol sa mga nalamang impormasyon. Isang satanistang grupo makakalaban natin dito. Kaya naman pala ang lakas ng loob ng mga kalalakihang nakabangga natin sa bayan. Nasa ilalim pala sila ng kapangyarihan ng malakas na kulto. Wika ni Luciano. Hindi nakakapagtaka ang pangyayaring ito. Simula nang mawala ang iyong ama Marcos, naghari-harian na sa lugar na to ang mga kagaya ni Emong na walang sinasantong Diyos. Wika ni Mang Ben. Mukhang may kabuluhan din pala ang pagpunta natin dito, Manong. Kaya ihanda nyo na ang lahat. Dahil anumang oras, maaari natin silang makabangga. Tugon ni Marcus. Minabuti ng mga itong manatili sa kanilang tahanan para makaiwas sa kaguluhan. Lalo pat kumakalat na ang balita na bumalik sa bayan si Marcus. Makalipas ang ilang araw, naging kalmado naman ang lahat. Walang sino man mula sa panig nila Emong ang nagtangkang manggulo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang nilalang ang nagtangkang sumalakay sa kanila. Tahimik na nagpapahinga ang grupo nang biglang kumalabog ang bubong. Nung una ay binaliwala ito sa pag-aakalang mga naglalarong hayop lang. Ngunit kalaunan, lalong lumakas ang pagkalabog na may kasamang kalmot at mahinang angil na tila nagmumula sa gutom na hayop. Marahang tumayo ang binata, lumabas ng bakuran para tignan kung ano ito. Nanlaki ang mga mata ni Marcus nang makita ang isang nilalang na may malabay na pakpak. Nakapatong ito sa bubong ng tahanan habang nakatitig ng masama kina Marcus. Marcus, pwede bang ako na ang humarap sa nilalang na yan? Wika ni Luciano. Muli namang pumasok ng tahanan si Mang Ben at Marcus habang pinapanood ang pakikipaglaban ni Luciano sa isang aswang. Ang buong akala ko, demonyo lang yung makakaharap natin sa pag-uwi dito. Pero bakit merong aswang? Tanong ni Marcus. Kagaya ng mga kulto, lumaganap din ang mga aswang simula nang mawala si Manong Rodrigo dito sa baryo. Kahit ng mga dating nagtatagong mambabara,
hindi na din natatakot lumantad na parang wala silang kinakatakutan. Wika ni Mang Ben. Hindi ko pa nasusubukan makipaglaban sa isang mambabarang. Sana lang magkaroon tayo ng pagkakataon. Wika ni Marcos. Simula nang malipat ito sa syudad, hindi na nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng inkwentro ang binata sa mga mambabarang at mangkukulam. Puro sapi at panlalaro ng engkanto ang kasong hinahawakan niya sa syudad. Mabuti na din at nakauwi kayo dito sa atin para muling matauhan ng mga mambabarang na yan at ang hindi na maputol pa ang inyong saling lahi. Wika ni Mang Ben. Yan din po ang kailingan ko, Manong. Gusto kong makasagupa ang isang malakas na mambabarang para malaman ko kung hanggang saan yung hangganan ng kakayahan ko. Kung nagustuhan nyo yung kwento mga kabayan, comment lang tayo ng #upload nyo na yan. Promise to kapag umabot tayo ng 1,000 likes, tapos 1,000 comments, upload ko kagad yung next episode. Makakatulong kasi yun para mas lalong magkaroon tayo ng engagement sa channel. Muli, 1,000 likes, 1,000 comments, upload ko kagad yung susunod na part. Salamat. Update lang mga kabayan, naka Super 66 promo tayo ngayon.